Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong post ni Professor Clarita Carlos. Sabi niya, all efforts to rehab 25 kilometers EDSA are inutile. Transfer all government offices to Clark to decongest the metro. Ito, last week, ang admin, Marcos Jr. admin, nag-announce by June 13, sisimulan na ang EDSA rebuild. Aayusin daw nila ang EDSA. Ang isang purpose niyan is para maganda namang tignan sa ASEAN Summit next year. Kaya lang, inamin din nila na mag-cause ito ng matinding traffic. Kaya lang, yun na, sisimulan pa rin. Mamaya-maya, kahapon pa yun, noong isang araw, nagsalita ang Pangulo. Sinuspende niya. Huwag muna, sabi niya. Bakit? Sinuspende? Yun, natatakot sila sa matinding traffic na idudulot sa commuters sa Metro Manila. Kaya hahanap pa daw ng makabagong teknolohiya para isaayos ang rebuild ng EDSA na hindi maapektuhan ng commuters. So kahit ano pa man, ito na. Agree ako dito sa post ni Professor Clarita Carlos. All efforts to rehab EDSA are inutile. Kasi hindi naman i-expand yung mga lanes. The same pa rin yung lanes. Ang mga pavement lang daw ang aayusin. Ano bang pavement? Dito sa gilid, di ba? Pavement. Yun lang daw ang ayusin. Babaguhin. Tapos yung mga lubak-lubak siguro, ganun din. Hindi. Paano ngayon yung paano ma-ease out ang traffic problem kung ganun pa rin ang lanes? Diba? Nasa number of lanes yan. Kung madagdagan, okay. Mas mabilis ang daloy ng trapiko. So, hindi ko maintindihan itong ginagawa ng administrasyon, yung EDSA rebuild na yan. So, laban, bawi, atras sa bante. Nag-announce, sisimulan, ngayon, stop. Na, anong klase? So, anong solusyon? Ito, transfer all government offices to Clark, to decongest the metro. Ito daw, planong ito, panahon pa ng Ramos administration. Drawing board na yan. Ilang administration na? Ramos, Estrada, Gloria, Aquino, Digong, Marcos, pang-anim na administration na wala pa rin. Bakit nasa Metro Manila pa rin? Kasi habang nandyan ang mga government offices, yung centralized, ang mga tao umpukan talaga, pupunta lahat sa Metro Manila. Kaya lang kung ang mga government offices outside Metro Manila, I believe, ma-ease out ang traffic yan. Lalo na LTO, DA, So, inutil. Mabigat yan, inutil. So, nagiging, na itong si Professor Carlos, nag-open up na siya kasi, siya, di ba, dating National Security Advisor, tinanggal lang, kaya lang trabaho pa rin sa House of Representatives. So, parang pa rin siya sa government. But I'm not sure kung nasa Congress pa rin siya ngayon. Ngayon, nagsasalita siya. Inutil. So, parang sampal yan sa administration. Maybe, not necessarily direct to the President. Kaya lang itong mga ahensya, DPWH, DOTR, MMDA, sila in charge yan. Inutil. Ang laki pa naman ng pundo.
if I'm not mistaken, 8.7 billion pesos. Laki, tapos wala. Magbasa lang tayo sa mga comments, ano. Francis Ternolo Josayan, I think the one who needs to go to rehab is someone sitting at a high post in government. Medyo may patama ito. Cab Simbahon, I totally agree with you, Prof. Yang ganyang rehab, mga bulsa lang ng ilan ang marirehab. Parang ano rin, yung rehab ng San Juanico Bridge. Punta tayo sandali, ha. Nagre-reklamo na si Tacloban Mayor Alfred Romualdez. Sabi niya, ba't bigla-bigla nyo kaming abisuhan in 48 hours isasara ang San Juanico? Bakit ganyan? Sinight ni Mayor Alfred Romualdez nung una, 20 years ago, ni-repair na nila ang San Juanico Bridge. Kaya lang, nabigyan sila ng sapat na panahon, 6 months warning in advance para nakapaghanda ang LGU mga tao. So na-rehab 20 years ago. Ngayon 48 hours lang daw sinabihan sila na i-close. Yung hindi naman totally close, ha. Yung malilit na sakyan na lang pwede. Kaya lang yung mga trucks, buses, wala na. So malaking problema yan. So sabi ni Mayor Alfred is ano ba yan? May feasibility study ba? Magkano ba talaga ang budget? Ano ba talaga ang sira? So kulang ng transparency ang gobyernong ito. Kaya mismo pinsan na nila ito, ha. Pinsan ng Pangulo, pinsan ni Speaker. O ano? Hindi malis yung duda na baka may korupsyon. O nung una 800 million lang ang estimate pag repair. Tapos lumubo na daw ng 7 billion. Ano ba talaga? So, I don't know. Saan papunta ang gobyerno natin? Yung mga ganito na laban bawi. I-announce, mamaya pipigilin lang. So, ratings. So, I don't know kung anong mangyari sa ratings nila na pabulusok na. Gusto nilang patasin. But with this, di ba? Pakulo. Sakay sila sa MRT Kunuhay. I don't know kung kawawa ang presidente na hindi man lang siya dinumog ng mga tao. Hindi katulad kay BP Sara na dinudumog, nagpapaselfie ang presidente. Parang wala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Ang Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel net is pangtulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Lansang ulit yan, ipalastar nun, lansang nun. Bali nila kambing yung nakam. Kuhan na lang ba? Uy, kaya kainan. Uy, salamat. Ginuubay pa. Panalangin manigil din sa ito. Bisa sarap yung pagkasawa. Kilo sa ng tinggali. Palita ano pa? Patuloy na takpa din yan. Ha? Tapao, kayo din yan. Baka... Ay, padulot. O, karon niya, ate. Nakabalay na gyud mo, oh. Nindot na gyud kayo yung atop. Salamat sa Ginoo sa nagtabang. Sa nagtabang. Naunta nga madugangan pa. Napay kulang. Naunta nga magpadayon ni kay dagan pa ang nanginanglan sa tabang nga panay panalangin. Salamat Sa Ginoo sa naghatag. Sama sa amuang nga kung walang tabang di man makabalay.
Tungod sa kalisod, di pagid mi kabalay. Sa daghan among trabaho, mangurnal mi, di kami makapalit og sen kay igo ra ipalit sa konsumo. Oh, lagi. Nakabalay gid mi kay nay sinya hinabang. Nay panalangin. Panalangin, salamat sa Ginoo. O sige, salamat kayo ya, te. O, nindot na gid kayo ang ilang atop.